Hi guys! Gusto ko lang sanang i-share sa inyo kung paano ko i-restore itong bag ko kasi sobrang marumi na siya at saka may puti-puti na rin. Kaya sabi ko, para naman ma-restore ito at hindi naman pangit tingnan at mukhang bago-bago naman tingnan. So eto na nga guys, bumili nga ako ng pangkulay ng bag, kulay black. Actually, ang dami ko pang kukulayan. Meron pa akong isang bag na kulay red. Hindi pa ako bumili kasi tinry ko pa nga lang. First time ko ito. Kasi nabahala ako dito sa bag na to. Nilagyan, nilagyan ko lang kasi ng pentel pen yung part na may puti. Ang pangit pala tingnan guys. So, ayun na nga guys. Ito na yung ginawa ko. Yung, para talaga to sa mga leather. Ayan, pangkulay talaga to sa leather bag, shoes, or kung ano man yung mga leather na meron kayo. So, pwede ito guys. Ayan. Basta hindi lang suede guys ha. Hindi ko alam kung ano yung pangkulay ng suede. So, iba rin siguro. And then, yun na nga guys. Ayan. Yung sa picture kanina na nakita nyo sa pinakaunang ano talaga, medyo nagbukhang ano naman din, malinis tingnan. Ayan, kasi diba, sobrang dumi. Ayan, sa mga creams siguro yan. Kaya, hindi na siya talagang madala ng brush or something. Hindi na talaga siya natatanggal. Ayan guys, so, lagyan na lang natin ng ganon. Mag-gloves lang kayo guys, kasi para hindi naman umitim yung kamay niyo. Hindi ko nga alam kung ano talagang proseso. So, idea ko lang yan. Nag-gloves lang ako. Siguro yung iba, gumagamit sila ng brush or something. Hindi ko lang alam. Hindi ko na rin na-research, guys. Kasi excited na nga ako na alam mo yon, ako na lang maglagay. Yung nagmamadali ka, gusto mo na kagad, agad-agad. Yung hindi ba makahintay na attitude. Yan. So, baka nga talaga ginagamitan ito ng brush. Oh. Ba nakikita nyo naman maraming puti-puti, no? Ayan. Kaya, sabi ko, sayang naman din tong bag na ito. Kaya, kailangan natin mag-restore. So, yung mga sapatos natin dyan, na mga pwede pa nating ma-restore, dahil nga nung panahon ng pandemic, talagang nasira siya. Tsaka dito sa amin kasi sa General Santos City, sobrang init talaga guys. Kaya kung hindi naka-aircon yung mga gamit mo, nako, ewan ko na lang. So since hindi nga naka-aircon, sorry, at nasa ano lang, talagang nasisira. Pero alam nyo ba guys, iba talaga yung quality ng mga bags na yung may good quality ng leather talaga. Meron akong isang brand, mag-drop name na lang ako, no? Johnny Lin na shoes. Local yan sa atin dito sa Philippines. Nung 2004 ko pa siya nabili. Sobrang tibay niya talaga, guys. Naulanan na siya, naarawan na. Guys, hanggang ngayon, ang ganda niya pa rin. Kulang na lang, kukulayan ko rin yun ng kulay red. Kasi red yun eh. Ano lang, dahil nga, kung saan-saan na lang siya nailalagay, hindi siya nalalagay minsan sa cabinet, kung saan-saan na lang mo makikita, kung saan-saan na rin siya napunta guys. Napunta na siya ng ibang bansa, napunta na siya ng kung saan ako dito sa Pilipinas, nandun din siya. Kung saan ako nakatira, nandun din yung hills na yon. Alam niyo ba guys, yung talampakan nun, ningat-ngat na ng daga. Pero in fairness, ang ganda niya pa rin. Tapos yung ano nun, yung takong, ano ba yung takong sa Tagalog? Di ko alam. Di ba may itim yon, yung sa ilalim, yung parang rubber. Natanggal na kasi yon. So, sa Hong Kong ko pa yun pinalagyan guys. Until now, hindi pa siya nasira or nabasag yung black. So, ayan na guys, nilagyan na natin. Balik tayo ulit dito sa bag. Oh, di ba malinis na? Ganda, tsaka makintab. Actually, may technique din siya sa paglagay para hindi siya yung parang matte yung dating. Kung gusto mo siyang shiny,
ganyan yung pag-apply niya. Pag ayaw mo naman ng shiny, medyo paulit-ulit kang nagiging matte yung dating niya. Ang ganda nga guys kasi hindi talaga siya nagmamantsa. Pag na-dry na siya, yun na yun, dry na siya doon. Tapos pag hawakan mo nabasa, wala, hindi dumidikit, hindi kagaya ng mga pentel pen or ano ba dyan na nag-i-smudge. Yan, hindi siya nag-i-smudge guys. Kung meron kayong tanong guys, just let me know.